Embedded into tropical convergence zone na nakasabay ni 99W, patuloy na magpapaulan sa iba't ibang bahagi sa Southern Mindanao. Pero nalalitili ng bansa, patuloy pa rin sa maaliwalas at napakamaalinsangan pa ring panahon. At status ni 99W, base na rin sa latest ng ECMWF Tropical Cyclone Activity na nanatilig napakababa pa rin. So inaasahan na walang makikitaan tayo na posibleng lumakas sa susunod na 24 oras. So maaaring ma-dissolve na lamang ito within 24 to 48 hour period. Nabagamat aktibo pa rin sa mga computer models ng mga iba't ibang weather agency gaya na lamang ni NABGEM, GFS at nanatili pa rin kalmado kay ECMWF. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Linggo, April 27, 2025. Ang oras sa ating Boss PM may maga ay alas 10:30 na ng umaga. Ang araw ngayon ng April 27, which is pinaka-crucial na highest peak na po ng ating hot dry season. Bakit ko po nasabi yan mga folks? Dahil meron tayong nakaraang record na ang araw ng April 27 sa amin sa Caloocan ay ang inaasahang pinaka-maximum temperature na magiging record namin supposed to be ngayong araw. Dahil kung bagbabase natin yung mga nakaraang historical records namin sa Caloocan, ngayong araw ay expected na aabot sa 39 degrees Celsius ang aming air temperature sa Caloocan. Well, ang ebidensya po ba? Well, kung pagbabase natin sa ating station all-time records, last 2024 based on monthly summary, yan, i-load po natin. Ayan. April 2024, April 27 ay nakapagtala kami ng highest of 29 degrees Celsius na pinakamataas na naging temperatura namin. Ayan o. Yan po ay last year. Makikita ninyo, yan ang pinaka-highest peak na temperature na naitala namin sa Caloocan at nai-record yan last year, April 27 po yan. And then, nagtuloy-tuloy po na nag-maximum peak yan hanggang May. Then unti-unti na pong humihina pag-sapit po ng magkakatapusan ng May. Unti-unti nang nagde-descend yan hanggang sa pumasok na po ang month of June, which is tag-ulan na nga po natin. So ina-expect namin ngayong araw ay aabot sa ganyang kataas na temperatura ngayon. By monthly yearly summary natin, ina-expect gaya last year ay magiging 39 degrees Celsius dapat ang pinaka-highest namin ngayong araw. Yan. Since last year is 39 degrees Celsius ang inabot sa amin sa Caloocan. So since ang April ang pinaka-peak ng pinaka-maiinit nating temperatura sa bansa at inaasahan nating pagpasok ng May ay tuloy-tuloy pa rin ang matataas nating temperatura. Pero yung average temperature kasi pagpasok po ng May ay mas mababa na kumpara nitong month of April. Unti-unti nang mas bababa yan dahil dyan na unti-unting magbabago na naman ang ating klima papasok sa ating tag-ulan na. So dahil nga po dyan ay inaasahan natin ngayong araw na magiging mas maalinsangan ang bahagi nga po ng Luzon, lalo na dito sa Metro Manila. So asahan po natin na matindi ang ating magiging alinsangan maghapon at mas matindi. O inaasahan natin mas matindi ngayong araw. So, hindi naman natin inasabi na fix yan dahil yan ay base lamang sa huling record ng aking weather station sa Caloocan na nakapagtala kami ng pinaka-highest temperature ngayong araw. Which is yun yung record namin last year, 2024 po yan. So, maaring hindi yan mangyari na ngayong taon or maaring mangyari yan sa susunod na mga araw. So, yun lang ang inaasahan lang namin sa Caloocan na magiging ganyan ang pinakamataas naming temperatura. So, kung umusog man yan, well, tingnan pa rin natin mga folks dahil ang forecast ay talagang nagbabago-bago pa rin yan every 6 hours talaga. Hindi natin makokontrol po yan. So, in-expect lang namin talaga ngayong araw. At mula sa ating lightning detection system, merong 6 na lightning strikes na nadetect ngayon sa iba't ibang panig ng South Luzon, ilang bahagi ng Mimaropa sa Palawan, at kaluran ng Zambales area. So ingat po, may mga pagkulog at paggilat kayo ngayon na umiiral dyan. Na-detect ng aking lightning detection system.
maliban na lamang ay wala kami dito sa parte ng NCR at ilang bahagi ng katimugan ng Metro Manila. Diyan lamang sa may bandang Quezon Province may malapit na lightning strikes na nadedetect. Pero patuloy na wala kaming naranasang pag-ulan dito sa Caloocan at maging sa ibang panig ng Metro Manila, at wala tayong nakikitaan na nagkaroon ng pag-ulan din sa may bandang Quezon City pa hanggang kahapon. Sa ating current conditions, overcast, gloomy na po, clear skies at few clouds pa rin na umiiral sa amin sa Metro Manila. So yung ating CBI index moderate po, so medyo mataas-taas ang CBI o Chandler Fry Index. Ingat po sa mga kababayan natin sa kalurang parte pa rin ang Northern Luzon kasama ang Metro Manila dahil nasa moderate po na tsansa na mabilis ang pagkalat ng apoy. So ingat-ingat na lamang at bantay-bantay po natin lalo na sa mga lugar ninyo na kung saan napakatuyo ng inyong paligid. Mabilis po at yung mga naninigarilyo man lang nagagamit ng upos na sigarilyo, patayin po ninyong maigi. Kahit na medyo inupusan ninyo yan, magkamali kayo ng tapon, mabilis pa rin yan, maaaring kumalat pa rin ng mabilis ang apoy dahil nga po sa napakataas ng ating Chandler burning index natin. O nasa moderate ito, ayon yan dito sa aking monitoring system. Nasa moderate po, so wag nating mamaliitin yan dahil kahit moderate yan, nagpapakita lamang ng indikasyon at tumataas po ang tsansa ng pagkalat na naman ng apoy. So, ingat na lamang mga folks. Diretso muna tayo sa ating lagay ng aking recording sa Caloocan. Ang lowest temperature na naitala sa amin kagabi o kaninang madaling araw, kaninang 5:33 AM, pinakamababang temperatura na itala sa amin, 26.8 degrees Celsius. Kahapon, napakamainit pa rin kami at 35.9 degrees Celsius kahapon yan ng hapon at 3:18 PM. At sa ating heat index na naitala sa amin, umabot sa 49.4 degrees Celsius ang highest heat index namin sa Caloocan kahapon. So dahil sa heat index na naman ang ating pinag-uusapan, so diretso muna tayo sa ating magiging heat index forecast ngayong araw para may idea mga kababayan natin. Dahil maraming nagtatanong kung ano magiging heat index nila dahil sinasabi nila mas accurate daw yung aking data. Malayo daw kay Pag-asa. Pero hindi natin in-encourage na sundin nyo po yung aking analysis forecast. Ito ay unofficial po ito. So sundin pa rin natin yung inilalabas ni Pag-asa dahil sila po kasi talagang official kaya wala po tayong magagawa. Siguro maging reference na lamang ninyo yung aking data sa aking webpage at sa aking report para hindi sumimangot si Pag-asa kapag nalaman nila na sa iba kayo bumabase ng inyong forecast. So, ini-encourage ko pa rin po na sundin ninyo yung mga lumalabas na official data ni Pag-asa kasi yan po yung pinaka-reference ng lahat ng mga official natin sa bansa at ginagamit yan bilang official report ng weather patterns at yung mga weather reports. Kaya Pag-asa pa rin dapat ang susundin yan. At kahit yung mga ibang mga professional na mga meteorology, sinasabi pa rin nila na ang susundin nyo pa rin kay Pag-asa kasi nga po ay si Pag-asa ang pinaka-official natin na weather bureau. So sundin pa rin natin. So kung hindi lamang kayo convinced o hindi kayo masyado kumpiyansado sa data ni Pag-asa dahil malayo yun sa nararamdaman ninyo sa inyong lugar, siguro yun na lamang ang magiging reference ninyo sa amin, gaya na lamang sa aking o sa inyong lingkod sa report at sa nakikita ninyo sa aking website na automatic at dynamically naman yan na kinukuha din sa mga official weather bureau sa iba't ibang panig ng mundo. So mula dito sa ating heat index, mula sa amin sa Caloocan, as of 7:59 AM pa ang huling record nito, nasa 36 degrees Celsius pa lamang yung kasalukuyan naming extreme caution na heat index. So, antayin natin maya-mayang konti ang pinaka-highest peak niyan. Pero yung expected forecast namin ngayong 10 o'clock AM, aabutin ng 40 degrees Celsius. So, makikita ninyo na halos malapit ang forecast. Nasa extreme caution po yung expected namin na heat index sa Caloocan at inasang aabot sa danger level muli na 43 degrees Celsius maximum mamayang 12 o'clock PM. Hanggang mamayang alas 2 na yan ng hapon sa amin sa Caloocan. So, tuloy-tuloy po yan hanggang alas 7. Abot pa ng alas 7 hanggang alas 8 na mag-extreme caution sa amin. Pero yung pinaka-danger heat index sa amin ngayon sa Caloocan, inaasahan ngayong tanghali
hanggang bandang alas 3 ng hapon. Pero ang highest peak namin aabutin 43 degrees Celsius daw hanggang alas 2 po yan ng hapon sa amin sa Caloocan. So sa mga batang kankalo po ay huwag masyadong magbibilad dahil grabe pa rin ang tuloy-tuloy natin na heat index sa Caloocan, lalo na dito sa West Grace Park, Caloocan, na kung saan naka-install ang weather station ng inyong lingkod. Grabe po ang magiging heat index pa rin natin ngayong araw. At wala naman sa iba't ibang bansa naman, iba't ibang lugar sa atin sa bansa, yung mga typical na lugar. Unahin natin muli ang Lawag, Ilocos Norte. Nasahan na heat index ninyo dyan na forecast ay 38 degrees Celsius. Extreme caution po yan at magma-maximum yan hanggang 39 degrees Celsius heat index ngayong 12 o'clock ng tanghali. So, mainit pa rin po. Sa may bandang Tugigaraw naman ay ang expected forecast ng heat index ninyo dyan, 37 degrees Celsius. At maximum aabutin kayo hanggang 41 degrees Celsius starting mamayang alas 2 hanggang alas 3 po yan ng hapon dyan sa inyo sa Tugigaraw. So napakainit pa rin sa inyo at extreme caution ang inyong status ng heat index ninyo. Sa Santiago naman, Isabela, expected forecast ninyo dyan, 36 degrees Celsius. So magma-maximum din po sa hanggang 39 degrees Celsius to 40 degrees Celsius mamayang alas 4 po ng hapon. So medyo tataas siya maya-maya, aabot ng 39 hanggang alas 3 ng hapon, alauna ng hapon, and then hihina, and then babalik na naman sa mataas at 40 degrees Celsius heat index mamayang alas 4 po ng hapon. So medyo naglalaro po yung init ng heat index sa inyo dyan. So wag pa rin tayo magbibilad at asahan at mainit pa rin ang barte ng buong Lodo Luzon ha, lalo na sa bahaging hilaga ng Luzon. Sa bandang Dagupan naman, sa Pangasinan, ang expected heat index ninyo dyan aabot ng 39 degrees Celsius, so napakataas pa rin. At aabot ito hanggang 42 degrees Celsius ngayong 12 o'clock po ng tanghali. So mataas pa rin po ang inyong magiging index at maglalaro ito sa 41 to 42 degrees Celsius. Yan, hanggang 40 degrees Celsius, hanggang alas 2 po ng hapon, all the way hanggang alas 4 ng hapon po yan. So manatiling mataas po maghapon ang ating maging index yan sa may bandang Dagupan. Huwag po magbibilad at uminom ng maraming tubig pa rin mga folks. Sa Central Luzon naman, sa Tarlac, expected heat index ninyo dyan ay 39 degrees Celsius po at aabot sa danger level na mahigit sa 42 to 43 degrees Celsius maximum. Starting yan mamayang alas 2 hanggang alas 3 po yun ng hapon. Pero magtutuloy-tuloy ang danger level ng inyong heat index hanggang alas 4 ng mamayang hapon po. So, wag mo din po magbibilad at uminom ng maraming tubig dahil grabe pa rin ang heat index natin sa halos buong parte ng Luzon. May nagtatanong ng mga kababayan natin sa Olongapo or bandang Subic Bay. Magbigay din daw ako ng heat index forecast. Well, dito tayo sa may bandang Subic. Magiging sentro natin ng Subic Bay ay nasa 39 degrees Celsius daw po ang inyong magiging forecast ng heat index dyan. Pero aabot yan sa danger level ha na 43 to 44 degrees Celsius maximum. Mamayang alas 2 po yan ng hapon na aabot ng 44 degrees Celsius po ang heat index ninyo. So grabe rin ang init ninyo dyan sa bandang Subic Bay o Olongapo. So wag din pong masyadong magbilad dahil pare-pareho tayong maiinit ang ating init pandama. Sa Batangas naman ay expected heat index sa inyo dyan mas mataas, 42 degrees Celsius po, danger agad. So grabe pong init sa inyo ngayon dyan sa Batangas. Expected forecast po yan. At inaasang magma-maximum yan hanggang 44 degrees Celsius ngayong 11 o'clock AM. Pero tuloy-tuloy ang danger level niyan na hanggang 42 degrees Celsius hanggang mamayang alauna ng hapon. So delikado pa rin po na magbibilad at uminom ng maraming tubig dahil mabilis po talaga nakaka-heat stroke ang ganyang init at nakaka-muscle cramps din. Kaya medyo basa-basain nyo po yung katawan ninyo ng malamig na tubig para man lang medyo makontrol yung grabing init. Baka po kasi magkaproblema tayo sa muscle cramps o magkaroon tayo ng muscle cramps. Sa San Jose, Occidental Mindoro naman ay expected heat index sa inyo dyan, 41 degrees Celsius, extreme caution po. At magma-maximum yan hanggang 42 degrees Celsius starting ngayong 11 o'clock AM hanggang 12 o'clock PM ng tanghali. So delikado pa rin po sa mga taga Occidental Mindoro, grabe pa rin ang init ninyo dyan. At sa Visayas naman, magsisimula tayo sa Babadang Cebu. Yan. Sa may bandang eksakto, Cebu City, Central Visayas, expected heat index ninyo ngayong 10 o'clock, 40 degrees Celsius po ang extreme caution ninyo.
At magtutuloy-tuloy po yan na maximum hanggang 41 degrees Celsius starting ngayong 11 o'clock AM hanggang 12 o'clock po ng tanghali. So mainit pa rin po despite na extreme caution po kayo dahil lalagpas pa rin yan ng 40 degrees Celsius to 41 degrees Celsius ang inyong magiging heat index. Sa Mindanao naman, sa may Davao City po, ang magiging heat index ninyo dyan, well, aabot po sa 38 degrees Celsius extreme caution. Pagmamaximum ito ng 39 degrees Celsius ngayong 11 o'clock AM po. So magtutuloy-tuloy ang extreme caution sa inyo sa Davao City hanggang mamayang 1 o'clock PM. So nangangulugan lamang na mainit pa rin ang inyong init pandama dyan. Bagamat hindi naman umaabot sa 40 degrees Celsius pataas ang inaasahan ninyong heat index ngayong maghapon po. Pero mainit pa rin yan at 38 degrees Celsius kaya wag natin maliitin pa rin yan mga folks sa Davao City although mas mababa kaysa sa amin sa Luzon. Sa Zamboanga Peninsula naman, lalo na sa Zamboanga City, expected heat index sa inyo 37 degrees Celsius din at aabot ng maximum 39 degrees Celsius ngayong 12 o'clock ng tanghali. So mainit pa rin at extreme caution. Ingat po, wag masyadong magbibilad at wag masyadong magpa-dehydrate. Uminom pa rin ng maraming tubig kahit na hindi umabot sa 40 degrees Celsius ang heat index ninyo sa bahagi ng Mindanao. So lumalabas ang bahagi pa rin ng Northern Luzon, Southern Luzon ang may pinakamataas pa rin na heat index natin at lumalabas medyo delikado pa rin talaga mga folks. Kaya lang mukhang hindi siya o hindi natin inaasahan na magiging mas mataas ang highest peak natin ngayong araw. Base dito medyo mababa ang forecast ng heat index. So medyo good news po yan mga folks. Hindi kagaya talaga last year na sumambulat talaga sa 39 degrees Celsius yung outside air temperature namin. So pumitik talaga sa napakatinding alinsangan kami sa Caloocan area. So sa mga real time mula sa automatic weather stations, data feed ni Pag-asa ay ang kasalukuyang heat index. Wala tayong latest data ngayon, naka-offline yung automatic weather stations ni Pag-asa, so wala tayong data feed. Yan. Pero kung babalikan natin yung huling heat index na record kahapon mula kay Pag-asa, nangunguna sa pinakamataasang dagupan sa Pangasinan base sa kanilang computed po ito manually computed na heat index ang dagupan sa Pangasinan na umabot ng 45 degrees Celsius na pinakamataas. And the rest ay pare-pareho na halos sa automatic weather stations nila. Yan. So nangunguna sa pinakamataas at sa akin naman sa record ko nung ni-report ko kahapon, yan, base sa aking huling report o init factor report kahapon mula ito sa automatic weather stations hindi ito computed. So, since sa computed, pinakamataas kay Dagupan, dito naman sa automatic weather stations, nangunguna ang Zamboanga City automatic weather station na nasa 45 degrees Celsius po ito, na pinaka-highest heat index recorded. So, halos kapareho ang Zamboanga Peninsula at Dagupan na may pinakamataas na heat index. Ang kaibahan lamang, hindi yan computed mula kay Pag-asa. Ang computed nila ay yung kay Dagupan na nangunguna sa lahat. So, pinagsama na lang natin dahil galing naman din kay Pag-asa ang lahat ng data na ito ay lumalabas ang Zamboanga City at Dagupan ang may nangunguna sa may pinakamataas na heat index. Ito po yung computed kay Pangasinan, kay Dagupan. 45 degrees Celsius din po. At kay Zamboanga City ay 45 degrees Celsius din. At pumangalawa lamang ang bandang Lawag, Ilocos Norte automatic weather station na may 44 degrees Celsius heat index. And the rest mababa na, 41 degrees Celsius na lamang. Pero sa computed ni Pag-asa ay marami pong recorded na 42 degrees Celsius. Gagaya na lamang kay Baler Aurora, Lawag, Ilocos Norte, yan, kasama na ang iba Zambales. So marami din siyang medyo mataas na computed. Siguro ni round up na lamang ito. Supposedly dapat 41 degrees Celsius yan. Baka ni round up ito ni Pag-asa. San Jose Occidental, Mindoro, yan, Bira, Catanduanes, Masbate, puro tag po 42 degrees. Dito nasa bandang 41 degrees Celsius. So siguro ni round up ni Pag-asa ito base sa pinaka-computed. Kaya dito mapapansin niyo yung Isabela 41 degrees Celsius. Pero sa computed ni Pag-asa 42 degrees Celsius po. So hindi naman nalalayo yan sa automatic weather stations. So ano man ang lumalabas ay pareho pa ring matataas ang heat index kahapon, mapa-computed man yan o mapa-automatic weather stations. Siyempre, gagastusan ba naman ni Pag-asa yan
ng malaking halaga yung pag-i-install ng automatic weather stations kung hindi rin naman gagamitin in official way. So nagbabase lang din tayo sa pinaka-data feed mula sa automatic weather stations ni Pag-asa. So yun po, yung pinaka-huling report dyan. Samantala, kung itatabi naman natin sa PX Extremes, in past 24 hours, kung itatabi natin nangunguna ang San Jose, Occidental Mindoro, na may pinakamataas na 38.3 degrees Celsius. Grabe, taas ng air temperature. Nangunguna sa lahat na may pinakamataas na air temperature, 38.3 degrees Celsius na temperatura. Sa Baguio City, stationary at 17 degrees Celsius ang lowest temperature sa kanila. At sa Inola naman, nanatili ang hinatuan na nakaranas pa rin ng pag-ulan na umabot ng 62.6 degrees Celsius, 62.6 millimeters na total rainfall po sa hinatuan. So tuloy-tuloy pa rin silang inuulan at inaasahang hanggang ngayong araw ay makakaranas pa rin sila ng tuloy-tuloy na ulan. Dulot pa rin ng extended equatorial trough o surface trough mula na rin kay 99W. Sa ating outside humidity, 58%. So napaka-dry po ng ating outside humidity. So maganda po yan, medyo good news po yan, pero hindi pa rin maganda ang pakiramdam ng katawan natin yan. Ang medyo kagandahan lamang, hindi masyado sticky ang ating magiging alinsangan dahil mas drier po kasi ang ating outside humidity. So kapag ganyang kababa ang outside humidity, ay mabilis naman mag-evaporate yung mga pawis natin. So yung ating heat index na pakiramdam ng katawan natin, hindi masyado magiging trouble o hindi masyado magiging super sticky. O yung tinatawag nating heat index of feels like. Ganon po yun. Despite na mabilis mag-evaporate yung water vapor sa paligid natin dahil mababa o napaka-dry po ng paligid sa amin sa Caloocan, hindi ibig sabihin ay bumababa ang ating alinsangan. Tuloy-tuloy pa rin po yan lalo na yung air temperature natin na kasalukuyan nga po base sa weather station reading, halos 35 degrees Celsius na nga po. Medyo kagandahan lang ito, medyo mas drier po. Mabilis lang tayo matutuyuan ng pawis nito kapag ganito kababa ang outside humidity. At bumaba pa nga ito ng 4% since last hour. Atmospheric pressure, stationary at 1,011 hectopascals. Mabagal lang ang pagbaba nito since last hour. So, despite na medyo good news ng konti yung pagbaba ng outside humidity na medyo nagiging drier tayo, nagiging delikado naman sa ating CBI Chandler Index. So, mataas naman ang tsansa ng mabilis ang pagkalat ng apoy. So, medyo tingin-tingin tayo sa paligid natin medyo bantay natin. Magbubunsod po yan ng malawak ang pagsunog, mabilis pong pagkalat ng apoy niyan. So, medyo delikado po. Medyo delikado pa rin lalo na sa may mga light materials sa inyong paligid. Yung mga naninigarilyo dyan medyo huwag masyadong tapon na upos ng sigarilyo dahil kahit upos lamang yan, mabilis pong magpakalat ng apoy yan. At sa mga gumagamit na mga matataas na temperatura o mga nagpo-produce ng mataas na init na umaabot ng more than 100 degrees Celsius na temperatura, mabilis po magpudulot po ng sunog yan. Kaya ingat po, always patayin po natin yung mga ginagamit natin, yung mga gumagamit ng kalan, ingat po. Make sure sarado po yung ating yung mga adapter sa ating mga kalan. Medyo i-off po natin palagi yung adapters niyan para iwas po sa sunog dahil nasa moderate pa rin ang ating Chandler Heat Index dahil nga po medyo mas drier po ang ating outside humidity. So take note po yan. Kahit na nagiging good news sa katawan natin na medyo nagiging presko tayo dahil mabilis mag-evaporate yung ating pawis, ang bad news naman, tumataas naman ang tsansa ng sunog. So yun po yung mga side effect niyan. Hindi porket nagiging presko tayo, medyo kakampante na tayo mga folks. Medyo hindi lang magiging sticky yung ating magiging alinsangan. So yun po yung kagandahan nun mga folks So tuloy-tuloy pa rin ang maalinsangan sa atin at sa ating high tide and low tide status. Kasalukuyang high tide po tayo, may mahigit 5 hour pa po tayo para mag-low tide. Again, medyo kalmado naman ang alon sa dagat, kaya lang yung easterly trade wind naman, magbubunsod yan ng mga gale force winds. So ingat pa rin sa mga papalaot ngayon sa karagatan. Bagamat linggo naman po ngayon, so maaaring nagpapahinga muna ating mga mangingisda. Depende na lamang sa mga iba dyan na medyo pumapalaot at maliligo. Lalo na sa silangang baybay ng ating bansa. Kalmado naman yung dagat natin, ingat na lamang sa bugso ng dala ng hangin dulot ng easterly trade winds. So mataas po yung ating UV index UV10 po tayo, yung index natin, delikado po magbilad dahil in 11 minutes,
sunburn kagad ang aabuti natin ha. Current solar energy natin 738 watts na po, mahigit 738 watts na po. So napakalakas po yung tirik ng ating araw ngayon. Sa ating almanak, sumikat ang haring araw kanina ang 5:35 AM at inasang lulubog ito mamayang 6:12 PM. At since new moon na po tayo, halos, pero nasa elevation of 86 degrees pa lamang ito, medyo kaka-moonrise pa lamang po. Pero hindi na yan makikita dahil 1% na lamang yung illuminated nito. So diretso agad tayo sa ating local weather outlook para ngayong linggo hanggang bukas po ng Lunes. Inaasahan pa rin na matindi ang ating alinsangan, partly cloudy ang ating maghapon, ganon din bukas ng Lunes. Pero ngayong araw, walang naka-indicate na forecast na may chance na pag-ulan. So maaring isolated ito, lalo na sa Karatig, Metro Manila. Bukas na Lunes, may chance daw ng pag-ulan, maglalaro 29 to 30 degrees Celsius. Pero parehong mapakamataas pa rin ang ating alinsangan dahil abot sa 36 at 36 degrees Celsius po ang pinaka-highest temperature natin ngayong araw hanggang bukas po yan ng Lunes. Lowest temperature expected naman natin naglalaro 25 to 26 degrees Celsius. So patuloy pa rin tayo magiging malinsangan at matinding sikat ng araw ngayong araw hanggang bukas po yan ng Lunes. Swertehan na lamang sa may bandang Mindanao dahil tuloy-tuloy silang nakakaranas ng pag-ulan. Bunsod na ngayon na naging intertropical convergence zone na po. Embedded na po yan ng remnants o yung pinaka-circulation trough ni 99W. Naglalaro pa yung remnants niya. Nagre-remnants siya, hindi nagkakaroon ng vorticity itong si 99W. So medyo naglalaro-laro pa po yung kanyang pinaka-low low atmospheric pressure dyan sa paligid niyan. Kaya tuloy-tuloy pa rin na uulanin sa parte ng Mindanao ha mga folks. At diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery mula dito sa ating infrared visible. Halos walang kaulapan sa buong bahagi pa rin ng Luzon, so wala pa rin tayong komento. Tuloy-tuloy pa rin na maalinsangan at napakaklaro ng ating himpapawid dyan. Mula Ilocos Norte yan hanggang Central Luzon na po yan, kasama na ang Metro Manila at ilang bahagi dyan sa may bandang Mindoro. Partly to sa mostly cloudy lamang ang umiira sa ilang bahagi ng Quezon Province at ilang bahagi ng Bicol Region o Southern Luzon. Kasama na ang Camarines Sur, Camarines Norte, ilang bahagi ng Catanduanes, Albay, Legazpi, Sorsogon at Iriga. So, posibleng magkaroon kayo ng mga ilang kalat-kalat sa pag-ulan, na ilang pagkidlat at pagkulog anytime, lalo na mamayang hapon. Maganda yan para medyo maibsan po ang tinding alinsangan sa inyo sa Kabikulan. Ayun, medyo magiging makulimlim ang ilang iba't ibang bahagi dyan sa inyo sa Bicol Region. Pero tuloy-tuloy pa rin ang matinding init at humid na panahon ha. So, yun lamang ang medyo pag-iingatan natin. Kung umulan man yan, well, medyo graceful po yan para man lang mabawasan ang graming init talaga ng mga nakakarang araw. Ganon din sa ilang bahagi ng Mimaropa, makakaranas din ng ilang moderate and some heavy rain showers po ang parte ng Puerto Princesa. Silipin natin kung mataas ang heavy rain potential. Yes, ang Puerto Princesa nakakaranas ng heavy rain showers pero panandalian lamang ang buhos ng malalakas na yan. Medyo titila-tila din at magiging maulap ang paligid ninyo sa Puerto Princesa. Ilang bahagi na rin ng Brooks Point. So asahan din ang mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog pa rin sa area ng Palawan area. So medyo maganda yan para medyo kontrolado po ang grabing init. At wala naman sa bahagi ng Southern Luzon at Visayas, magiging partly cloudy dito sa mostly cloudy po ang ilang bahagi ng southern part ng Eastern Samar at Leyte. So magkaroon man ng mga mahihinat katamtamang pag-ulan, bunsod lamang yan ng extension ng trough mula dito sa may bandang southern part ng Mindanao. Kabilang din ang buong bahagi ng Central Visayas at West portion sa Visayas na makakaranas ng maulap na himpapawirin, kabilang na ang Negros, Oriental at Occidental. Magkaroon man ng mga pagkulog kapag kidlat, hindi naman tumatagal yan na mahigit isang oras. Medyo magiging overcast lamang ang magiging panahon natin, kabilang na ang Siquijor, katimugang parte ng Cebu City at Bohol area. Pero generally, katamtaman pa rin nalagay panahon sa inyo, maaraw at maalinsangan pa rin ang panahon ninyo. Which is, nakita naman natin, mataas pa rin ang heat index ninyo dyan sa buong Visayas area. Pagdating naman ng Mindanao, well, ang bahagi pa rin ng Davao Region, makakaranas pa rin ng kalat-kalat na ilang moderate heavy rain showers, lalo na sa silangang parte ng Mindanao, kabilang na ang Surigao del Sur, the rest ng Caraga area, Agusan del Sur, Davao de Oro, so Compostela Valley, damay na po yan, at the rest ng Davao Oriental. At the rest ng Davao Region, kasama na ang City of Davao, Davao del Sur hanggang Davao Oriental, makakaranas ng mas maulap na himpapawirin. Asahan din ang mga kalat-kalat na mga ilang moderate and heavy rain showers na may pagkulog at pagkidlat.
Bunsod pa rin yan ng tuloy-tuloy na extension ng equatorial trough na embedded po ng intertropical convergence zone na nade-develop. Kasabay na rin itong si 99W pa rin na nanatiling nagbubuo pa rin ng mga makakapal na kaulapan dito na may dalang malalakas na pag-ulan. Dahil pa rin tuloy-tuloy pa rin yung pinakamataas na sea surface temperature at mataas na water vapor dyan sa area na yan at nagdadala po ng malawakang pag-ulan sa halos buong Davao Region. Bagamat nagiging katamtaman o medyo gloomy at overcast pa rin ang iiral sa inyo, kasabay na ang buong Sorsogon area at kasama na ang halos buong bahagi ng Maguindanao del Sur, kasama na ang Sultan Kudarat, yan, Kidapawan, and the rest ng areas ng Maguindanao del Norte. Magiging katamtaman naman, medyo maaraw pa rin ang iiral sa the rest ng Lanao del Sur at ilang bahagi ng Northern Mindanao, kabay lang na ang Cagayan de Oro hanggang dyan sa may bandang Nasipit. Magkaroon man ng mga mauulap, medyo scattered po ito at magkakaroon din kayo ng mga isolated rain showers po pagsapit po ng hapon, gabi o madaling araw sa ilang bahagi ng Northern Mindanao, lalo na sa parte ng Butuan. Sa Zamboanga Peninsula naman, pagpasok ng Misamis Oriental o Lanao del Norte, magiging partly cloudy din tayo dyan. Asahan din ang mga pagkulog at pagkidlat, lalo na sa hapon, sa gabi o madaling araw. Pero tuloy-tuloy pa rin ang maalinsangan at medyo humid na panahon sa inyo dyan. Kaya lang magiging overcast lamang din ang inyong panahon dyan. So maganda-ganda rin para medyo makontrol ang sobrang init ng alinsangan. So magkakaroon din kayo ng mga ilang forecast na isolated rain showers and localized thunderstorms, especially dyan sa may bandang Zamboanga del Norte at ilang bahagi dyan sa Misamis Occidental. Magiging maulap din ang parte ng City of Zamboanga, kabilang na ang isla na Basilan at Hulu-Sulu. Isolated rain showers din ang iilat sa bandang area na yan ng Zamboanga City at mga isla natin sa Hulu-Sulu. Bunsod pa rin ng extension ng near equatorial trough o intertropical convergence zone na nabubuo na po dito sa may east-southeast ng Mindanao. Yang ITCZ na yan, namumuo na po yung mga ilang cluster dyan ng mga kaulapan. Kabilang na itong si 99W nga po na patuloy natin binabantayan. Dahil na rin sa under dissipation, monitoring na natin kay 99W. So uncertain kung re-reorganize siya anytime. Tingnan na lamang po natin, din naglalaro pa rin yung pinaka-cyclogenesis niya at mababa pa rin yung convergence niya. So hindi pa rin talaga natin masabi yung kanyang tuloy-tuloy kung magkakaroon pa rin siya ng organized development. Sa ngayon, nakikitaan pa lang natin, napaka-shallow po nung kanyang vorticity sa karagatan na yan, kasabay ng medyo mataas na temperatura, around 27 to 30 degrees Celsius sea surface temperature dyan. Kaya nagkakaroon ng malawakang water vapor na nagkakaroon ng kalat-kalat na pag-ulan sa katimugang bahagi ng Mindanao. At dahil nag-extend na po yung intertropical convergence zone mula Palau, kaya pwede na nating tawagin ito intertropical convergence zone. Alanganin lamang yung pagbubuo niya rito. Ayan o. Medyo alanganin pag ganyan po. Kasi yung dala ng sikat ng araw kasi medyo paslant yung kilos ng araw pag ganyan. Pa west-northwest po yung pinaka-swipe ng daan ng ating haring araw. Kaya alanganin din yung intertropical convergence zone development dito. So nagkakaroon ng shear line dito sa paligid. Yan, yung boundary na yan. Vertical wind shear po yan. Dala po ng tulak ng easterly trade wind dito. So nagkakaroon ng wrapping o roll wrapping dito sa paligid. Dito sa paligid na yan. Nagkakaroon ng wrapping o yung parang sumisirko yung ulap dyan sa paligid. Boundary yan ng shear, ng vertical wind shear dyan. And then, nagdedepende na lamang sa pinaka-vorticity kung ito ay tatayo at magiging isang magandang sirkulasyon. Kaya nag-uncertain pa rin at may mga lumalabas na nga sa forecast na may mga madedevelop na pong tropical cyclone dyan ayon sa mga computer models nga po. Well, hindi naman natin masisisi dahil anytime pwedeng mabuo yan. At dahil sa tuloy-tuloy pa rin yung vertical wind shear nga po dito, ayan, nagsishare po yung vertical wind shear dyan. At yung hangin ay nagpupulupot dito sa boundary nito ng kaulapan habang tinutulak ng easterly trade wind. So, pag pumulido po yung vertical wind shear dyan, posibleng magkaroon ng biglang upward vorticity and then magkakaroon na lamang anytime ng upward low convection na magre-resulta ng inverse formation. So, yan po. Kaya may mga lumalabas na mga extended o long range forecast na may mga tropical cyclone na mabubuo.
So, ganun po yung nangyayari. Pero sa ngayon, in real time, ay wala pa po. Sa pesta pa lamang ang nakikitaan natin dito na magbubunsod pa rin mga kalat-kalat na pag-ulan sa mga susunod na araw. Base sa CIMS, infrared Doppler imagery, ay malawakan pa rin ang pag-ulan ang iiral dito sa katimugang parte ng Mindanao yan hanggang sa susunod na araw po. Yan. So, malinaw po yun mga poksa at the rest ng bansa katamtaman pa rin at mas humid at maaraw pa rin at malinsangan sa buong bahagi pa rin ng Luzon kasama na ang ilang bahagi ng Southern Luzon. So, kamusta naman natin ang ating tropical cyclone advisories and forecast muna? Wala pa rin tumataas o wala pa rin itinataas na anumang typhoon warnings mula sa iba't ibang bahagi ng mga weather bureau gaya na lamang ng Joint Typhoon Weather Centers. Wala po, negative pa rin sa kanila. At kay Japan Meteorological Agency, wala pa rin indikasyon na meron silang nakikitaan na anumang invest sa 24 o the next 24 hours. Negative din ang ipinapakita sa kanila na may invest silang namamataan, and the next 48 hours naman ay wala rin silang nakikitaan so far. Pero makikitaan ninyo mayroong guhit na vertical wind shears dito. Ayan, kumbaga pinaka wind shear lines yan. Yung mga shear lines na yan ay may nakikitaan na ilang vertical wind shears. However, hindi pa talaga pulido. Mula sa ating global ensemble forecast, wala pa rin tayong namamataan dito na aktibo. So, negative pa rin talaga. Dito pa lamang significant na mahina pa rin o napakababa pa rin ang tsansa na maging isang aktibong low pressure area ni 99W dahil wala pang indikasyon sa pinapakita ng mga iba't ibang mga weather bureau. Kaya lang, mula sa ating computer generated tropical cyclone sector na natili pa rin under invest monitoring, itong si 99W pa rin. Natili pa rin siya sa the same o status o halos nasa stationary position pa rin siya sa boundary ng ating PAR. So kung susukatin natin, ano ba ang kasalukuyang position na ngayon yan? Mula pa rin sa east-southeast ng Davao Oriental. So kung titingnan natin dito, around 604 o 605 km east-southeast pa rin ng Davao region o Davao Oriental area yung distansya nitong C99W. Nahalos na sa boundary pa rin ng ating Philippine Area of Responsibility. Kumikilos pa rin ito west-northwestward according dito sa ating map. At sa ating namang sector ay northward naman at 6 km an hour yung movement speed niya. So, northward siya and then northwest-northwestward. So, ibig sabihin na lamang yung cone of uncertainty niya ay napakalawak pa rin. Ganyan. Ganon ang ibig sabihin niyan. Makakagawa na tayo ng cone of uncertainty. Napakalawak pa rin yung cone of uncertainty ng paggalaw niya. So, either way, dito siya gagalaw. Dito. Pwede rito. Yan. Yan po ibig sabihin ng epekto ng cone of uncertainty. Napakalawak pa rin ng cone of uncertainty niya. Yan po yung range ng magiging kilos niya. Pagbabasehan natin yung kanyang movement. So, medyo disorganized pa yung pagkilos niya. Kung titingnan natin yung Himawari RB niya, yan, napakalawak pa rin yung kaulapan na may dalang ulan. Pero wala pa rin talaga tayong nakikitaan na anumang aktibong low-level convection. So, halos wala pa rin po. Wala pa rin masyadong low-level convection tayong nakikitaan dito. Ayan, So, kung titingnan natin yung RGB niya, kung sakali may makita tayong upward low convection, wala pa rin. Embedded pa rin siya ng vertical wind shear at embedded ng intertropical convergence zone. So, halos hindi pa rin talaga nakita yung kanyang low-level convection. Dito sa pinaka-floater, ganun din. Halos makikita natin, hindi pa masyado pulido yung organized development niya. O wala pa organized development. Pero mataas-taas na po yung kanyang strata dahil nga po sa tuloy-tuloy na vertical wind shear dito na itinutulak po yung boundary na ito ng ITCZ na nagkakaroon ng wrapping o yung medyo horizontal convectivity. So pag biglang tumayo yan, ayan, maaring maging isang low pressure area kaagad yan pagka tumayo at nagkaroon ng upward low convection niya. So negative pa rin yung ating bagong chart na spaghettios. Wala pa rin aktibong tropical disturbance kaya wala pa rin tayong inaasahan na forecast na paglakas nito sa ngayon. So negative pa rin po tayo mga folks. Yan. Pero at least patuloy natin binabantayan dahil hanggat aktibo siya sa ating tropical cyclone sector ay tuloy-tuloy lamang natin itong babantayan. Pero on my analysis, under dissipation na siya. Maaring may pumalit na sa kanya
natatawaging 90W po, which is kung titingnan natin sa ating global assessment monitoring, na posibleng ma-dissolve yan si 90W at then may papalit kagad sa kanya na tatawaging 90W. Posible po yan. So, hindi pa rin natin i-rule out yung mga ganong klaseng senaryo. Dahil kung titingnan natin sa kanyang West Pacific Basin, na natili pa rin negative ang kanyang 24-hour real time or 48-hour real time. Sa kanyang vorticity o convection o divergence monitoring, natili pa rin aktibo yung kanyang convectivity pero malayo ito, south of Guam pa rin. Yan. At napaka-spread out ng kanyang area dito sa position ni 99W. So dahil po napaka-divergent spread out na po, yung paligid dito ni 99W ay nagiging anticyclone circulation po yung surface niya. So hinahatak o ini-scatter pa rin si 99W kaya hindi ito mabuo-buo. Bagamat yung kanyang cyclonic vorticity ay nanatiling nasa moderate po yung kanyang paligid. Pero napaka-scattered na po, kalat na. Kasi nga po dahil po sa divergent spread out. So pinapakalat nito yung kanyang vorticity kaya hindi natin makitaan pa ng organized development na lalakas talaga ito o magiging isang aktibong low pressure area. Pero again, medyo na meron na namang doon sa scattering niya sa may bandang southern part ng Guam, medyo kumakalat na rin yung pinaka-moderate invest niya at kasabay ng pagtaas ng favorable ng convectivity dito sa south of Guam, maaaring ito na ang papalit kay 99W kapag naging invest na. Ayun, napakataas na yung kanyang 850 hectopascals na po na very favorable convection. Ayan. So, posible nang lumakas na yan and then naantay na lamang na magkaroon ng mataas o strong convectivity dito sa ating ginagamit na probability vorticity. Yan, nasa moderate pa lang siya. So, tingnan natin kung papasok yan sa strong convectivity para itong binabantayan natin dito sa may bandang south of Guam ay pulido na siyang magiging very favorable hanggang sa maging cyclonic na ang observation. So, malinaw lamang na napaka-negative pa rin ng development ni 99W at mula sa global spectral model natin, ayun may shallow pa rin siya which is malinaw naman na medyo may convectivity naman, totoo naman yan. Pero yung pagiging isang aktibong bagyo ay nanatili pa rin napakababa. Yan, And then makikita natin, mayroon ng sumusunod sa kanya. Ayan, Kaya natin sinasabi ay meron na nga pong medyo nabubuo rito na panibagong vorticity. At mataas po siya. Very favorable nga po yung kanyang convergence. Kaya maaaring yan ang pumalit kay 99W at tatawagin si 99W Anytime po yan na posibleng yan ay kasunod niya or ilipat yung pangalang 99W. So, tingnan natin. Pero base dito, paglapit na sa may bandang Mindanao, medyo madidissolve din kaagad si 99W at magiging remnants at kasabay naman na mayroong susunod sa kanya. Yan, kitang-kita naman. Sa mean sea level pressure naman, nakikitaan din na napaka-disorganized din ng kanyang circulation at yung atmospheric pressure, 1,008 hectopascals ang pinakamababa lamang niya sa ngayon. Ayun, So, nanatiling disorganized at wala tayong nakikitaan na ito'y lalakas talaga, itong C99W so far. Yan. Kung pagbabasahin natin yung actual na convergence niya, see, mapapansin niyo dito ay mayroon nabubuo rito na halos kapalit ni 99W. Tapos ito yung position ni 99W. Halos remnants na lamang siya. So napakaalanganin yung kanyang convergence, which is malino naman dito sa atin na napakalabo, napaka-spread out ng kanyang convection. Kaya lang, naiiba sa ipinapakita ng mga computer models, gaya na lamang ni GFS. Yan, halos nawala itong si 99W and then may pumalit na bago sa kanya. Yan, Naging tropical storm pa nga ito and then nagre-recurve siya. So lumalabas, kumikilos ito pa northwestward sa silangan baybay naman then nagre-recurve siya. Ganyan. So posibleng si 90W ito or mare-retain as 99W po Hindi pa rin consistent yung pinapakita ng computer models ni GFS. Kay ECMWF na po, yun, medyo may lumabas na po, forecast ni ECMWF. Ayun, So, mukhang magiging low pressure area itong C99W kung sakaling i-retain itong C99W.
Kung hindi man, ay bago na. Magiging 90W na po ito. Just in case po ayan o. Pagpasok po yan ng April 30 hanggang May 1 to May 2. So maaring unang linggo po yan o unang 2 araw ng May ay mukhang meron tayong aktibong low pressure area. Base na rin sa extended forecast ng mga computer models ni ECMWF. Ayun o. Meron na siyang pinapakita. 1,003 hectopascals, pasok na po siya sa tropical depression category. Yan. Tropical depression category na yan kay Pag-asa kapag umabot sa ganyang kababa. Pero mukhang sandalian lamang yung pagpasok niya. Ayan o. So sa susunod na 72 hours ay mukhang lalawak po yung accumulated water vapor dito Lalawak po yan. So tataas po yung above average rainfall dyan sa may bandang Mindanao at Visayas. Medyo ready na po mga folks. Tataas po yung accumulated rainfall dyan sa mga susunod na araw po. So unang linggo po ng May, mukhang magiging mas maulan po ang inyong linggo. Especially sa may bandang Mindanao o Davao Region at southeastern part ng Visayas area. Yan po. So makikita po natin by April 29. Magbubuo siya April 29 po. Medyo April 29 siyang magpapakita as low convection 1,006 hectopascals and then bababa ito sa 1,005 hectopascals bandang alas 8 ng umaga. And then pagpasok po na April 30, low pressure area na siya. Ayan. Mukhang magiging tropical depression po siya by April 30 po yan. At mamamataan yan sa silangang bahagi po ng Mindanao area. So magpapaulan na po dyan pagpasok po ng April 30 talaga. So medyo paghandaan po ito mga folks baka magbunso yan ng malawakang pagbaha. Kahit na isang low pressure area pa lamang ito or maaring itaas as tropical depression ni Pag-asa. So expected yan April 30 to May 2, 2024 po yan. Kay NAPGEM naman, mas aggressive naman ang kanilang pinapakita, aabot ng tropical storm. Ayan. And then magre-recover din pagsapit dito sa may bandang silangang baybay ng Bicol Region. Ayan o. So, malamang yung mga kababayan natin, maraming humihiling na mabuo yan para daw ulanin. Pero wag pong pakampante dahil kapag masyadong malakas naman yung bagyo, disaster naman ang aabuti natin. So, wag po nating hihilingin yan. Siguro yung ulan na lamang nadala at wag na lamang lumapit yung bagyo. Yan, medyo maganda-ganda pa. Pero pag ang bagyong yan, kung sakaling mabuo at lumapit yan sa kalupaan natin sa silangan ng bansa, delikado naman, kawawa naman yung ating mga kababayan. So, wag naman natin ihiling na lumakas pa yung bagyo na yan. Magdala na lamang siguro siya ng ulan. Yun, medyo matatanggapan natin. So, base kay NAPGEM ay aggressive po na pinakita, magiging tropical storm po itong itong bagong low pressure area kung hindi man mareretain kay 99W yung position na yan Kung si 99W pa rin yan at lumakas, maaaring si 99W na magdadala po ng malawakang pag-ulan sa silangang bahagi ng ating bansa habang ito ay lumalakas. Kay ECMWF na medyo tropical depression ang pinapakita niya dito sa forecast na magdadala rin ng malawakang ulan sa Mindanao at Visayas area. Kay GFS, ganun din na pinapakita, mas aggressive din na pinapakita, yan. So, sa unang linggo na yan talaga ng May, magkakaalaman. So mukhang medyo favorable po yung pinapakita ng mga forecast dito na mabubuo itong C99W. Sa ngayon, still nasa stalemate pa rin o nasa still observation pa rin tayo kay 99W. So hindi pa rin natin niro-rolled out yung possibility na ma-dissolve yan at may papalit sa kanya na panibagong low pressure area. So tingnan pa rin natin yan mga folks. At mula sa ating bagong program na ngayon, well, courtesy to ECMWF, nagbibigay na sila ng access sa kanilang data. Salamat naman sa kanila. At magkakaroon na rin tayo ng sariling data mula kay ECMWF mismo para mas maganda nating nakikita yung pinaka-genesis ng magiging tropical cyclone development. At least dito, mas updated tayo mula kay ECMWF na magiging forecast ng may magiging bagyo. Base dito sa genesis ng ECMWF, makikita natin, naglalaro lamang sa 5 to 10% yung probability ni 99W na magiging isang aktibong bagyo. Ayan for the next 24-hour to 48-hour period, ay naglalaro lamang sa 10 to 15%, at halos 5 to 10%
lamang yung probability na magiging aktibong bagyo itong si 99W. Ayan, Then, in 120-hour period, ay nanatili pa rin nasa around 10% yung genesis development niya na magiging tropical cyclone. Sa kanila, tawag nila tropical storm. So, tropical storm. Pero dito, mababa. 10% pa rin. So, makikita po dito sa Genesis na latest mula kay ECMWF, yung extended forecast nila, long range forecast, wala tayong nakikita na lalakas itong si 99W po. Ayan, So, wala. Hanggang sa pagdating ng May 3 na po ito, Yan. So, May 3 na po ito. Then, after next 24 hours, May 4 po. Yan. So, mukhang pagdating niya ng bandang South China Sea o West Philippine Sea, dito, medyo tataas siya, may yellow. Maabot ng 30% yung cyclogenesis niya o chance na magiging bagyo. And then, for the next 24 hours ulit, hihina rin. Maglalaro uli sa 10%. So, wala tayong nakikitaan na ito ay magiging agresibong bagyo. Ito mismo kay ECMWF na po ito sa pinaka tropical cyclone activity, including genesis na po ito. Mismo kay ECMWF po yan. So, wala. Naglalaro lamang sa 5 to 10% chance na mabubuo itong si 99W. However, hindi pa rin talaga natin ni-rule out yung possibility na magiging bagyo yan sa ngayon. Samantala, sa Ulat Lindol, medyo wala naman tayong nakikitaan na medyo malakas-lakas sa pagyinig na nadedetect ng aking seismometer sa Caloocan, maliban na lamang sa man-made na mga pagyinig na yan. Puro sound system kasi po yan. Malakas kasi, palakasan kasi ng tunog dito dahil sa mga kampanya ng mga politiko. So, diretso agad tayo sa pinaka-data feed mula kay PHIVOX. Mula kaninang madaling araw, mukhang wala tayong magnitude 4 na naitala ngayong araw. So, medyo moderate lamang ng mga pagyinig pero marami-rami na po agad ang na-register. So, diretso agad tayo sa pinaka-earthquake historical, kung ilan na po ang total earthquakes natin since wala naman tayo na-detect na malakas-lakas sa paghinig ngayong araw o kasalukuyang nire-report natin ang Ulat Lindol ngayong umaga. So, month of April tayo. Yan. Ang total earthquakes na ngayon natin as of ngayong umaga, 843 total earthquakes na po tayo. 812 dito is magnitude 2.0 pataas. 24 sa magnitude 4.0 at nanatiling 6 ang ating magnitude 5 at isang magnitude 6.0. So, mukhang aabot pa sa mahigit 900 yung total earthquakes at mukhang may posibilidad pa aabot ng 1,000 mayroon pa tayong mahigit 3 araw para umabot yan sa 1,000 dahil nasa 843 na kaagad. Mukhang marami-rami yung mga mahihinang paglilindol na naitala ngayong araw. So, nasa 843 na po yung ating total earthquakes at mukhang aabot pa siya sa more than 900 earthquakes bago matapos ang month of April. Well, tingnan pa rin natin mga folks dahil maaring madagdagan pa yan or maaring matapos siya na hindi aabot sa 1,000 earthquake mga folks. Sa mga dam muna patuloy pa rin ang pagbaba ng water level ni Angat Dam. Tuloy-tuloy pa rin po So, medyo tipid-tipid po. Yan, mula kahapon 204.48 meters, ngayong araw 204.16 meters na lamang. So, tuloy-tuloy pa rin ang pagbulusok ng water reservoir ni Angat Dam Pero the rest mukhang normal pa rin at hindi pa rin naman malaki o significant na malaki ang ibinabawas. Malakas lamang nakukonsumo itong si Angat Dam. So, medyo tutukan po natin mga folks at medyo tipid-tipid po sa paggamit pa rin ng ating nawasa mga folks. Dahil bukod tanging si Angat Dam lamang ang mas mataas ang nakukonsumo. Hindi kagaya kay Lamesa Dam, halos normal at halos hindi gumagalaw. Kay Magat Dam naman, tama-tama lamang yung konsumo sa kanya at kay San Roque. Ito medyo nag-slope siya ng konti Medyo lumaki ang konsumo kay San Roque simula noong April 21. Ngayong araw, 244.57 na lamang. Pero medyo kaya-kaya pa rin yung level niya, hindi kagaya kay Angat Dam na mas matindi ang pagbaba ng water reservoir ni Angat Dam. So, medyo tipid-tipid po dahil si Angat Dam ay nakasupply din yan dito sa atin sa Metro Manila at buong bahagi po ng Luzon. So, medyo tipid-tipid pa rin mga folks At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Linggo, April 27,
2025. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Linggo, April 27, 2025. Huwag mo kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.bimoweather.com para sa iba pang detalye na gusto malaman na hindi natin nasama ngayong umaga sa ating report. Well, tuloy-tuloy pa rin tayong magiging maalinsangan lalo na dito sa Metro Manila at ilang karatig Northern Luzon area. Maliban na lamang sa nakakaranas ngayon ng pag-ulan pa rin sa may bandang Mindanao, which is nakokontrol ngayon ang grabing init sa kanila. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman, pinaka-dynamic events mula sa ating weather station sa Caloocan. So, ingat po sa potentially na sunog ha, mataas sa ating CBA index. At visit lamang sa gustong malaman pinaka-dynamic events mula sa reading ng aking aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.